At dahil meron akong mga bisita ngayong araw mga kaolibs, ipagluluto natin sila ng chicken biryani para sa kanilang lunch. Buti na nga lang mga kaolibs, dumating na yung in-order kong basmati rice nung isang araw. Bali, 1 kilo nga itong nabili ko, kaya lulutuin na natin lahat. At ang una nga natin gagawin, uhuhugasan lang natin to ng mga 5 beses. Pagkatapos ko naman tong hugasan, ibababad ko lang to sa maligamgam na tubig ng mga 30 minutes. At ito naman yung chicken na gagamitin natin, na hugasan ko na to, pagkatapos lalagyan na natin ng mga pampalasa. Turmeric, paprika, maglagay din ako dito ng biryani masala, curry powder, kaunting cumin. Lalagay din ako dito ng garlic powder, pagkatapos kaunting paminta. And syempre, wag natin kakalimutan maglagay ng lemon. 3 cup na plain yogurt. In fairness, this time, nakahanap ako ng plain na yogurt. Ang hirap-hirap talagang hanapin nito dito sa probinsya namin. Pagkatapos, imamassage lang natin yan. Then, imarinate natin yan ng mga 30 minutes din. At nga, tinulungan na nga ako dito ni Gab Venture Sir Beyong sa paggagayat nitong mga ingredients. At ang next natin gagawin, magsasangag tayo dito ng onion. Medyo marami yung kailangan natin dito mga kaolibs, kasi ito yung ilalagay natin sa toppings mamaya. At pagka ganitong golden brown na, pwede na natin tong hanguin. Nagamit lang tayo dito ng strainer para matanggal niya yung oil. At yung natira naman, iisasangag natin dito yung raisin. At dahil mangangailangan pa tayo ng onion, nagpa-chop na nga ako dito kay Miss Paruray. Ang ganda talaga nitong bisita ko. Para naman sa ating rice, magpapakulo tayo ng tubig. Titimplahan natin to ng mga Arabic spices. Maglalagay din tayo ng kaunting oil. Paghaluin lang natin to mga ka-olives, pagkatapos hayaan natin tong kumulo. At nung kumulo na, maglalagay ako dito ng kaunting butter. Tatakpan ko lang to at hintayin natin hanggang matunaw. At pagkatapos, tatanggalin ko naman dito yung mga Arabic spices na nilagay ko. Pilipino tayo hindi tayo kumakain yan. Pero kung sa Saudi pa ito doon sa dati kong amo, sigurado mapapagalitan ako pag tinatanggal ko yan. Mas gusto kasi nila yan nakikita sa kanilang biryani. Then kasunod, magigisa na tayo dito ulit ng garlic tsaka onion. Mekos-mekos lang natin yan hanggang sa lumabas yung masarap niyang aroma. Mas gusto ko sa biryani yung maraming kamatis. Bali, sariling version ko na pala ito. Char. So, mekos-mekos ko lang to mga ka-olives hanggang nga sa lumambot. Pagka ganito na yung kanyang itsura, ilagay na natin yung minarinate nating chicken kanina. Paghahaluin nga lang to natin ng maayos mga ka-olives, pagkatapos hayaan na natin tong maluto. Pero maglalagay pa ako dito ng kaunting sibuyas, yung prinito natin kanina, para lalo siyang sumarap. Pagkatapos nga ng ilang minuto, inaluto na rin itong ating kanin. Actually, hindi pa talaga to 100% luto. Mga nasa 80% lang dahil lulutuin pa natin to mamaya. So, ito, itatransfer muna natin yung ating rice dito sa kawali. Then, isusunod nating ilagay dito yung ating chicken. At ito nga, isa-isa ko na nga lilagay dito sa ibabaw mga ka-olives. Pagkatapos, ilalagay na rin natin yung kanyang sauce. Pagkatapos ng chicken, ilalagay na rin natin lahat dito yung natirang kanin. Pagpapantayin ko lang to mga ka-olives at dapat lagyan natin to ng saffron. At dahil wala naman tayong saffron, maglagay na lang tayo ng pampakulay dyan, yung kulay orange na food color. Pwede na yan. At dito natin ilalagay yung prinito nating sibuyas na marami kanina. Maglalagay din ako dito ng kaunting butter. Pagkatapos, tatakpan ko lang to ng mga ilang minuto hanggang sa maluto. At ito nga yung aking mga bisita dito mga ka-olives, busy nga sa pagtitiktok. Sana all na lang talaga mahilig sa TikTok, kasi ako wala talagang kahilig-hilig sumayaw. Pagkatapos ng ilang minuto, finally, naluto na nga itong ating chicken biryani. At actually, sa mga oras na to, 12:00 na. Nalilipasan na ng gutom yung aking mga bisita. Kaya dali-dali na ako nagsandok dito mga ka-olives. Baka mamaya ma-turn off sila sa akin at hindi na bumalik dito sa pamamahay ko. Charis. Eto nga, habang nga sinasandok ko siya mga ka-olives, amoy na amoy ko na talaga yung biryani. Ilang buwan na rin na hindi ko na to natitikman mga ka-olives, kasi nga nandito na tayo sa Pilipinas. Bibihira ko lang din lutuin to mga ka-olives, kasi ako lang naman talaga yung kumakain ng biryani dito sa bahay. Except na lang talaga kung meron akong bisita na nagre-request. At pagkatapos ko nga magsandok, eto nga, nilagay ko na dito sa harapan ng aking mga bisita. Hindi naman halata na na-shock sila sa aking serving scripted yarn. Nilabas ko na rin yung pangmalakasan kong soft drinks para lalong mabusog itong aking mga bisita. At yung mga bisita natin for today's video is si Gab Venture, Sir Beyong, at syempre ang nag-iisang maganda sa North Team, Miss Paruray. The best daw yung aking recipe. Syempre, hindi ako magpapahuli. Actually, pinipilit ko lang talaga, pero kanina pa ako gutom. At nung matikman ko na nga mga ka-olives, hindi naman masyadong masarap. Kahit kailan talaga, hindi ako bumibilib sa sarili kong luto, ewan ko ba. Pero yung totoo, kulang ng asin. Pero mas gusto ko yung kulang ng asin, kasi mapaparami ka talaga ng kain. Nasanay kasi ako pag nagluluto ako ng biryani mga ka-olives, lalo na sa Saudi, hindi ako masyado naglalagay ng asin. Kaunti lang, kasi yung amo ko may sakit na. So hanggang dito na lang muna itong ating video mga ka-olives. Bye!